ganun talaga ho, mga kaibigan. Sana ba yung isi-share ko dito? Nawala tuloy. Hinahanap ko eh. Oh, ba't nawala? Binabasa ko lang kanina eh. Nawala siya. Ano nangyari? Hindi, partner. Ay, ito'y tungkol po sa tunay na kaibigan. Diba? Tunay na kaibigan po, mga kaibigan. Kasi sabi nila, ang tunay na magkaibigan, kahit anong mangyari, hindi ho nag-iiwanan. Tama po? Tama. Oo, at makikilala mo ang tunay na kaibigan, mga kaibigan, In trying times. in trying times. Yes. In your hard moments of your life. When you're down in the dumps. Diyan mo makikilala ang tunay na kaibigan. Hindi kasi may storya dito, partner eh. It's about true friends. Despite their differences, sana ba yun? Ba't Ito. Meron kasing isang seagull. Seagull, di ba? Okay. At isang fish, isda sa dagat. Despite their differences, they spend hours sharing stories for them. The fish live of course, in the ocean, sa tubig, quiet and thoughtful na kaibigan. Yung seagull naman, siyempre lumilipad ho yan, di ba? Maingay seagull di ba? Quack, quack, quack. And full of energy. Yan. Pero hindi naging problema yon sa magkaibigan until someone made it one. One day, merong isang seagull. Sabi niya dun sa seagull na yun, yung kaibigan ng isda, ba't ba inuubos ang oras mo sa isda na yan? Hindi naman nakakalipad yan. Diba? Sabi niya, hindi siya pwedeng lumipad kasabay mo or maintindihan yung freedom mo. Yung tawag dito, freedom is, kalayaan mo sa paglipad, sabi niya. Alam naman nung seagull na kaibigan na hindi talaga makakalipad yung isda. Kaibigan niyang isda, ang pangalan niya Nemo. Pinangalanan eh. She knew his world was filled with currents and shadows. Yan. But instead of defending him, yung friend niya, she stayed silent, yung seagull. Little by little, dahil sa itong mga maninira na ito, 'di ba? Anong nangyari ho, unti-unting nagkakaroon siya ng doubt. 'Di ba? Sabi niya, siguro tama sila, sabi niya. So ang ginawa niya, partner, parang naniwala na siya, lumipad siya. Parang lumayo. Ang sabi pa niya, nag-iwan na, kung totoong kaibigan niya ako, if he truly values me, sabi niya, lumangoy siya para hanapin ako. May ganon? Pero ginawa ng isda yun. Oo. Hinanap siya. Every single day, partner. Swimming ng swimming, langoy ng langoy, kung saan-saan, nilalabanan niya yung current ng tubig sa dagat. Kahit na may mga predators, yung mga, alam niyo na, malalaking isda na pwede siyang lamunin at kung ano-ano pa, di po ba? So, niririsko niya yung kanyang buhay to find his friend. Diba? Pero hindi niya nakita. Tuwing gabi, bumabalik siya sa kanyang lungga at pagod na pagod, partner, at malungkot. Until one day, tumigil na siya sa kakahanap sa kaibigan niya. Pero, may balita. Ito na yung chismis. Anong balita? Kumalat ang balita na may sakit yung isda. The fish was ill. At hindi na siya hindi niya na kayang lumangoy palabanan yung alon. Nung narinig nung seagull yun, nung ibon, bigla siyang napalipad. Pumunta sa sa tubig, sa dagat. At doon niya nakita yung kanyang kaibigan na isda na pa-floating na buhay naman.
buhay. With one final effort, the fish moved his fins and said, sabi niya dun sa kaibigan niya seagull, I'm glad you're okay. Oh, mabutit, maayos ka. Natakot. Nangamba ako, sabi niya ba, something had happened to you. Kasi biglang nawala. Sa'yo, bigla kang nawala. Oo. And yun na nga yun. Palangoy-langoy siya na okay lang. Kasi alam niya na ginawa niyang lahat para hanapin yung kaibigan niya. Yung seagull, natamimi lang, partner. At naiyak. Oo. Regretting the doubts that drove her away. Because of the doubts. Because of yung, ano to, Tagalog ng doubt? Pagdadalawang isip? Ano ba yun? Pagdadalawang isip, ano ba? Ano pang other term ng Tagalog ng nagda-doubt ka? Nangangamba? Ngamba, yes. Nangangamba? O meron kang pangamba, something like that, no? Realizing how precious their friendship has been. Diba? That day, natutunan ni Seagull kung ano ang hindi niya dapat kalimutan. Alright? Sabi po, true friendship doesn't depend on how close or far we live. Hindi ho doon na-define kay malayo o malapit. Ang totoong magkaibigan kahit hindi magkita for how many years, still tunay na magkaibigan sila. Amen? Amen. Ang sumisira lamang ho sa relasyon ng mga magkakaibigan, hindi ho yung distansya. Sometimes sabi nila, sometimes money. Money, di ba? But actually, it's no. It's not money. It's insecurity. Yes. Insecurity. Also, those who fail to appreciate what's different lost something unique and unrepeatable. So the seagull spent the rest of her life flying near the shore, remembering her friend. She never blamed anyone because she understood it had been her decision to walk away. Now the question is, sino kayo? Are you the fish or the seagull in the story? Sabi niya, don't let doubt destroy something as valuable as friendship. Dahil yan ang sumisira. Yung pangamba, pagdadalawang isip sa isang kaibigan. True friendship is an act of love that transcends differences. Beyond who we are, the heart will always find a way to connect. For the spiritual na pamumuhay natin, parang ganun po yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Tama ho ba yun? Diba? Opo. Yung friendship po natin sa Panginoong Diyos. Nasa Bible naman yan eh. Sabi nga po is, Jesus is a true friend, mga kaibigan. Greater love, from John 15:13-15, greater love has no one than this, that someone, Jesus, laid down his life for his friends. Not only for the disciples, but for all of us, because Jesus, treat niya tayo, lahat tayo, as his friend. Tama? Or friends. Sabi nga, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant doesn't know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Napakaganda po. Dito po sa binasa ko, Jesus highlights the profound love he has for his followers, not only his followers, all of us actually, until now, followers, and a love demonstrated by his willingness to give his life for them. As a friend, Oo, mga kaibigan, mahirap po yun. Ibibigay mo yung buhay mo para sa mga mahal mong kaibigan, mga kainyusik. He also declares that those who follow his teachings and obey his commands are his friends. Tama? Distinguishing them from servants who may not know his purposes fully. Okay? So, yun po. Sa akin, mga kaibigan, sa pang-spiritual na pamumuhay, huwag sana natin kalimutan kahit more than 2,000 years ago na wala na si Jesus, bumalik na ho sa kaharian niya, kasama ang Ama sa Langit. Huwag natin siyang kalimutan. Diba? Tulad nung fish partner, diba? Ginawa niya yung best niya para hanapin si Jesus. Sa atin minsan, porke hindi natin nakikita,
Di ba? correct. Porque hindi natin nararamdaman, Hindi natutupad hindi yung mga natutupad hiling. yung hiling natin. Wala, no? Parang, parang dead man na lang natin siya. Amen ba yun? Diba? Parang tayo pa ho yung nagtatampo. Diba? Parang ganun yung nangyayari ho sa atin. Hindi natin siya tinuturing na tunay na kaibigan na pinagkakatiwalaan at kumbaga pinaniniwalaan. Diba? Kasi yun ang kailangan natin, partner na alam natin siya ang makakatulong sa buhay po natin. So we should trust and believe in Him. Because sabi nga niya, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, life ba? Light. No one comes to the Father except through me. Di ba? So sana siya yung kaibiganin talaga natin sa buhay natin. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng kahilingan natin Di ba? Kasi kung anong hihilingin natin sa Ama, yun yung sinasabi niya, partner Kung ano yung hiniling mo sa Ama, bumababa yung upuan ko ulit. Oo, kung ano yung hiniling natin sa Ama, di ba? Oo, parang ipadaan sa kanya. Oo, ibibigay ng Ama through Him. Yes. Di po ba? So, napakaganda. So, sa pagpili ng kaibigan, sana number one na maging friend natin ay maliban sa ating, kung may asawa ka, ang asawa mo, ay ang Panginoong Diyos, partner. Diba? Na tunay na kaibigan na hindi nang iwan kahit kailan. Amen? Amen. Lalo na po sa atin na may nagpapatunay na talaga siya ang anak ng Diyos. Diba? Not like before. Imagine mo, paano tayo kamahal ng Diyos? Nung panahon niya, panahon ni Jesus, siya po ay, diba? Iniwan, anong tawag dito? Betrayed. Diba? Ano pang ginawa sa kanya? Kinalimutan, Correct. tinakbuhan. Ang panahon na siya po ay ipapako sa krus, mga kaibigan. Nung siya po ay hinuli, di ba? Ibinenta. Can you imagine that? But still, di ba? But still, sa muli niyang pagkabuhay, tinuring pa rin niya itong mga itong kaibigan. What more sa atin, partner? Na tayong nabubuhay ngayon, alam natin na siya ang anak ng Diyos. Amen? Amen. O, na siya ang tunay nating kaibigan. Di ba? Pwede yung kaibigan mo ngayon dahil marami kang pera. Tama? That's the reality. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Marami kang kamag-anak. Doon mo matitest yung tunay na kaibigan. Pero pag naghirap ka na, sige nga, nawalan ka sa trabaho. Halimbawa, mawalan ka sa trabaho mo sa buhay natin. Yung mga nakikinig bang kunwari nagme-message sa iyo, kilala ka pa ba ng mga ito? I don't think so. Baka hindi lahat. Baka only 1%. Diba? Oh, why? Kasi nandiyan ka Diba? Napapakinggan ka, di-enjoy yun, nababati mo sila. Sorry ho, wag ko yung masasaktan sa akin, pero nangyari na ito kasi sa akin noon When I was still in the FM station, when I was still a DJ, nasubukan ko na yun. Mario Joseph, daan-daan niya na nagme-message sa'yo. Ganito, ganyan. Ang dami. Once na wala ka na rin. They don't trust you. They don't believe you. You're nothing for them. Reality. Diba? Kaya nga tama yung sinabi ng asawa ko sa akin Mamili ka lang ng tunay mong kaibigan. Yeah, totoo. Yung bang kaibigan na hindi kanya kukonsintihin. Bagkos ay kumbaga idadalhin kanya sa tamang daan. Parang sabi nga, better na kahit isa lang yung kaibigan mo, basta tunay. Tunay. Oo, kaysa yung madami, even nga sa social media. Sabi ko nga, hindi paramihan ng ng friends sa followers, media. friends. Diba? O dahil hindi lahat yan, Diba? May mga L-wishers dyan, mga Correct. kaibigan. Totoo yun. Yung iba dyan, sinusubaybayan ka. Sinusubaybayan ka, tapos bibirahin ka. Diba? Yung parang, that's what you call, yun yung sumisira sa relationship ng magkakaibigan, hindi yung pagkakaiba natin insecurity. It's not the distance, but it's the insecurity. Ayaw kanilang gumanda buhay mo. May mga ganun tao. Amen? Correct. Amen. Yun po. Kaya sabi nga, tama yung asawa ko, sabi ko, mamimili ka lang talaga ng tunay mong kaibigan. Di ba? Gusto ko sanang ituloy pa Marami tayong pag-usapan, lalabas lahat ng dito. Kasi sana po, mga kaibigan, if we're looking really for a true friend, yung true friend, maliban sa mahal nyo sa buhay, di ba? Is God. Put God first as your friend, Jesus as your true friend, mga kaibigan. Because sa kanila po, alam nila
mga Diyos sila, di ba? O sila ho ang ating tagapagligtas at sila rin ho ang magliligtas sa atin. Kaya ituring natin silang kaibigan, sundin natin yung kanilang mga pangaral sa atin. Kasi ang kaibigan nagbibigay ng pangaral yan. Di po ba? Ng paalala, ng tips, di ba? So, dapat ganun ho yung gawin natin. Okay. Sige, maraming salamat po at sana'y may natutunan tayo sa pagtungkol sa pagiging tunay na kaibigan. Walang masasaktan ha. Ang masaktan, ibig sabihin, guilty. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.